A pleasant day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. And now, let's welcome Pastor Rodan Louis Music. Yes, God is good help us out. all the time. God is good all the time. Praise the Lord. God is good Good evening. all the time. Ano ba yung background music? God is good God is good. all the time. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. And all the time, God is good. Ayan, salamat sa Diyos. Good sa ating mga kapatid ko sa ating OPM online prayer meeting. Monday to Friday. 7 hanggang 8 ako si Pastor Rodan ng Jesus Coffee Church. Magpalang gabi sa ating lahat, no? Thank you, Lord. Salamat sa mga buhay. Ayan, good evening kay Sister Marge Herbacio sa mga kapatid natin joining us. Siyempre, reminder para sa ating digital evangelism. Sunday, like, share ang ating live video. Tapos na natin yung mga loved ones natin. Okay, share. Right po. Okay, share dyan. Salamat sa mga nag-share. Ito lang. Yes, thank you, Lord. Yes, check 1, 2. Ayan, good evening din kay Sister Lola and Ruth Nono. Good evening sa inyo, brother. Richmond Cuenca, mapagpalang gabi. Hello, and shout out kay Sister Egracia Omori. Salamat sa mga kapatid natin. Brother J.S. Raro, good evening. Shout out sa mga kapatid natin sa China. Sister Ria Quaresma. Kaya Stephanie Ocampo, Sister Gina, Brother J.S. Raro. Good evening sa inyo. Okay, mag-pray muna tayo. Praise the Lord. Samahan niyo kami, hingi tayo ng gabay sa Lord. Thank you, Jesus. Montoya Michelle, good evening. Shout out sa inyong family. Praise the Lord. Let us join in a word of prayer. Our Heavenly Father, we thank you and we bless you for this wonderful evening that you have given to us. Thank you for the opportunity to hear from you, from your word. Thank you, sweet Holy Spirit, for speaking to us and through us. We're opening our hearts to you. Ito po ang magturo sa amin lahat. Ito po ang mangaral. Binubuksan namin ang aming mga isipan, mga mata, mga tenga upang makarinig sa iyo. Salamat po sapagkat ikay tapat sa iyong mga pangakong binitiwan. Salamat sapagkat ito'y tinatanggap namin sa katuparan sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you for guiding us tonight on our online prayer meeting. Thank you for brothers and sisters na palagi yan namin kasama sa gawain ito. Salamat sa mga nagtatag, shares, saka sa mga new blessings, aming mga kapatiran, committed members and leaders. Thank you for their life and their ministry and even their family, pa. Maraming salamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tonight, we just want to give you glory, all these songs for you, Father. Lahat po ng aming gawain, dalayan kong magbigay karangalan sa iyong maluwalhatiang pangalan. Tonight, God, we ask that you will guide us to your truth. Speak to us the truth of your word. Sanctify us by your word. Thank you, Lord, and sa aming pong pakikinig, di lamang kami manonood, kundi sa buhay namin ang bawat salita na aming tatanggapin. Kaya Panginoon, ikaw nga po ang magturo sa amin lahat. Manahan at ito ay maranasan sa aming mga buhay. Lord, we lift you up. With all these songs, Father, we give you praise, we give you glory. Tonight, God, kami po ay umaasa na maranasan ang iyong kapangyarihan, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kasaganahan, ang katagumpayan. Maranasan namin, Lord, at mga sagot din sa aming mga prayer requests. Alam namin kay Diyos na nakakarinig ng
aming mga panalangin at tapat ka sa mga pangako mo. Kaya Lord, ngayon pa lang, tinatanggap na namin ang mga bagay nito. Maraming salamat muli, Lord. Maging ang kagalingan ay tinatanggap din namin ngayong gabi. Salamat po sa kapahingahan sa aming mga puso. At muli, Lord, narito kami. Handang magbigay ng malayang panahon sa iyo. Inaalis namin ang mga distraction, gawa ng kaaway, para kami ay hindi makapakinig at hindi makapagpuri, hindi makaawit, Lord. Ibigay namin sa iyo lahat. Mga oras na. Kaya ikaw po ay maluwalhati. Ikaw po ay mas malugod sa aming gawain. Salamat, Lord. Lahat ng ito ay tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Good evening sa ating mga kapatid. Welcome sa ating online prayer meeting. Meron tayo mga challenges sa ating gadget. Right now, paluman tayo pero wala na sinilod yan. I forgot to charge. Yung cellphone, hindi gumana eh. Brother Edwin Malate, good evening sa inyo. Sister Rhea, Tita Lisa, good evening. Kakanta muna tayo kay Lord, magpupuri. Kaya kay Sister Padet Marquez, yes, and kay Sister Ansel Blancas, kay Brother Amado Guhel. Hello sa inyo dyan, kay Princess Veraya. Good evening kay Brother Jonah, shout out kay Sis Winnie, sa inyong family. Salamat sa buhay mo. Yeah, sabi. Brother Mike, good evening sa inyo dyan. Okay, magpupuri muna tayo kay Lord. Bago simula, sabayan nyo kami umaawit sa Panginoon. Glory to God. At salamat mo sa Diyos, ialay na. Awitin na ang hilig na nagbibigay ng sigla. Wait na. Ang mga pangyayari ng panahon, ilibing na salimon, ibutin na ngayon. Ihanda mo ang puso at iyong makikita, ika'y mamamahal sa gagawin niya. Bagong simula, ang Diyos magtiwala, tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, dito sa kasama, siya ang pag-asa, may bagong simula. May bagong simula. May bagong simula. Alalahanin mo bilang pangako ng Panginoon. Maniwala ka, mabutit maganda ang pangalan niya. Ang mga pangyayari ng panahon, lubutin ka ngayon. Ikaw ang puso, iyong makikita, ika'y umamangha sa gagawin niya. Bagong simula, ang Diyos magtiwala, tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, Jesus ang kasama, siya ang pag-asa. May bagong simula, bagong simula, ang Diyos magtiwala, tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, Jesus ang kasama, siya ang pag-asa. May bagong simula, may bagong simula, may bagong simula. Simula kang muli,
muli. Ika'y magwawagi, magsimula sa muli. Magsimula sa muli. Hindi ka huli. Ika'y magwawagi, magsimula sa muli. Bagong simula, sa Diyos nagtiwala, ang natinundan, kanyang pagpapala, di ka mag-isa, Jesus ang kasama, siya ang pag-asa, may bagong simula, sa Diyos nagtiwala, ang natinundan, kanyang pagpapala, di ka mag-isa, Jesus ang kasama, siya ang pag-asa, may bagong simula. Bagong simula. Bagong simula. Praise God. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon, no? Praise the Lord sa bagong simula. Purihin ang Diyos sa gabing ito, binigay niya sa atin. Patuloy tayo na umasa sa Diyos. Bibigay sa atin lagi araw-araw ng bagong simula. Purihin ang Panginoon for joining us on that song. We welcome everyone sa ating OPM online prayer meeting Monday to Friday, 7 to 8. Ang special ba ng Jesus Coffee, pagpalang gabi sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa mga first-timer natin, sa mga new blessings. Ganun din sa mga nagtagag, nag-share time for the Lord sa ating online prayer meeting. Hello, Jesus Coffee Church. Good evening kay Sister Grace Ronquillo, kay Sister Rivi May. Hello. Kay Mami Beng and Daddy C, good evening to you. Praise the Lord. Si Ate Ricadel Rusi, shout out to your family. Salamat sa Panginoon. Magpa-coffee break muna tayo. Hello sa inyo. Si Salvador, new blessing. Shout out kay Sister Janet Kingston sa inyong family dyan. Dyan, no? Praise God. Coffee break muna tayo, mga kapatid. Dagdag Kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yes, praise the Lord. Para sa ating coffee break, nasa Proverbs chapter 22 po tayo. Ayan. Para sa ating verse na magandang i-meditate natin, itong verse 1. In the Amplified Bible of Proverbs 22 verse 1, it says here, a good name earned by honorable behavior, godly wisdom, moral courage, and personal integrity is more desirable than great riches, and favor is better than silver and gold. Sinasabi rito na mas mabuti raw piliin po natin na magkaroon tayo ng malinis na pangalan. Yung word doon na name, it speaks of our reputation. Mas maganda ang reputasyon natin kaysa marami kang kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa po kaysa sa pilak o ginto. Sinasabi po rito ng kawikaan, mga kapatid, na it's not wrong to have a lot of money. It's not wrong to have a lot of possessions. Wealth is not our enemy. Ang challenge dito, ang question dito sa atin is how do you obtain the wealth? Paano ka nagkaroon ng maraming kayamanan?
Don't kasi if we acquire the wealth and the riches of this world at the expense of destroying our reputation, then doon tayo nagkakaroon ng problema. Paano mo nakuha yung salapi na yun, ang sinasabi niya? Kasi yun ay isang karumihan sa iyong pangalan. Ako. Kaya sabi niya, kailangan maging maingat ka. How do you acquire wealth? Then if acquiring wealth is that will destroy your reputation, you will pay a high price for your name. Napakahirap naman, di ba, madungisan yung pangalan natin. Yung kayamanan will be worthless, all the riches, if you pursue them, and then you will ruin your reputation and you will ruin your character. That's why Proverbs is telling us and giving us wisdom. A good name is more desirable than great riches, and favor is better than silver. That is the word Proverbs of the day. Good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yes, praise the Lord. Congratulations sa ating mga kaya kung tayo ay papipiliin, kapalit naman ay dumi sa iyong pangalan. Pero yayaman ka, gusto mo ba yun? Gusto natin. Hindi mo rin naman pagmamalaking kayamanan mo kung galing sa masama. Di ba? Saka paano kayo maman? Parang hindi mo ma-share. Kasi nga, it has destroyed your name, your reputation. Open our Bibles, mga kapatid. Punta tayo sa Joshua chapter 7, verse 1. Yan po ang ating babasahin. Joshua chapter 7, verse 1. Join us as we read the Word of God. Papunta na tayo. Nandito na tayo sa studying of God's Word. Kaya, salamat sa Panginoon for joining us sa ating online prayer meeting. We invite you every Sunday ang ating gathering. Grabe, nakaka-bless talaga yung mga pagtuturo ng Panginoon. Kung paano God's will for us is to experience abundance, to have victory in every battle, tayo lagi magtagumpay at maging masagana rin ang ating mga buhay. Kaya join kayo sa ating Sunday gathering 11:30 AM, 11:30 AM at GIG Mall, second floor sa may Las Piñas lang yan. Malapit lang yan. At sama-sama tayo kapagpala ng salita ng Panginoon. Okay, let us read the Word of God in Joshua chapter 7, verse 1. Magandang balita Biblia version. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Zabi at apo sa tuod ni Zera mula sa lipi ni Judah ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Heavenly Father, thank you for the reading of your word. Bless us. Bless the word in our hearts, Lord God. Hindi lamang kami makarinig, kundi kami ay mabago. Transform us by the power of your word. Holy Spirit, speak to us and through us. Give us the wisdom that comes from heaven. Give us understanding and knowledge. Illuminate your word for us, Father. Speak to us and through us. Change our lives. Thank you, Father. We receive it. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, praise the Lord. Good evening sa ating lahat. Again, we welcome you on our online prayer meeting, Mondays to Fridays, 7 to 8. I'm Pastor Ruban of Jesus Coffee Church. Welcome on the Word of God. And the message for tonight is recovering from defeat. Recovering from defeat. How do we recover if we experience defeat in our life? Because, you know, all of us, we have experienced defeat. Lahat po tayo nakaranas ng pagkatalo eh. Hindi lamang yan sa mga games, kundi maging sa ating mga personal na buhay. Tayo po ay nakaranas ng lumaban. Ginawa natin yung best natin, but at the end, we lost. We experienced defeat. Anong mga laban sa buhay mo na naranasan mo ng matalo? O maaaring tayo naka-experience ng rejection, discouragement. Paano tayo makaka-recover from this? How do you recover from defeat? Tayo ay nag-a-apply ng work, hindi ka natanggap
You start a business, pero nag-fail, okay? Pero you learn from it, okay? Pero at the end, hindi naman nagtagumpay talaga eh. Maybe some of us, we started a project, we planned for it, we prepared for it, pero hindi naging successful yung project na yon, yung business plan, o maring na-busted, okay? How do you recover from that defeat? Meron kang pinupursung isang bagay, meron kang pinaplano, gusto mong puntahan. Kasi ito po ang naranasan ng mga Israelites. As we study the book of Joshua, remember that if they have crossed the river of Jericho, they have defeated the river of Jordan, they have defeated the walls of Jericho, they have conquered the city, but God told them before they come and defeat Jericho, you will not take anything. Everything will be offered to the Lord. You will burn the city. You will not get anything from it. Wala kayong kukunin. The silver and gold, you will get it and you will put it in the temple of God. You will give it to the temple. So ito na nga po, napagtagumpayan na nila. Sumigaw sila. The walls come crashing down. And they have defeated Jericho and its king. And all the people there, their riches, their wealth, their houses were burned down. But the silver and gold, they gave it to God for the temple. Ayun. But there's one man by the name of Achan. Ayan. Si Achan po kasi nangupit. Ayan, nanguha. Ayan. Kaya naman naggalit ang Diyos sa kanya in verse 21. Ito sinabi niya chapter 7 verse 21. Nagalit ang Lord eh. Kasi nanguha siya ng isang bagay, hindi lang isa, maraming mga bagay na hindi naman dapat kuhanin. In verse 21, sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita kong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia. Halos 8 librang pilak at isang baretang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga yon at ibinaon sa lupa, sa loob ng aking tolda, nasa kailaliman po ang pila. So, if you read the story, God told them, don't get anything. All of the loot of your victory, it belongs to God. It is their first fruit because it is their first victory. Pero itong si Achan nanguha, wala pong nakakita eh. Siya lang talaga. Diba, imagine that, sobrang busy ng mga Israelites, nakikipaglaban sila, sinusunog nila yung mga bahay, pero except kay Rahab, naligtas yung family nila. And then si Achan nangunguha. Di ba? Pero wala po talagang nakakita nung mga kinuha ni Achan. Siya lang ang nakakaalam na meron siya mga tinago, meron siya mga kinuha doon. So, anong naging problema dito? Nung lalaban na po sila sa susunod na city, it's a small city, yun yung AI or I. When they are facing AI, eto na nangyari. Natalo sila. Bili mo, napakaliit lang yun na bansa. Napakaliit lang yun. Natalo sila doon mga kapatid. Sila po ay nagapi nung bayan na yon. Kaya alam mo si Joshua, nagtatanong siya kay Lord. Pinunit niya yung kanyang damit. Lord, anong nangyari? And how do you recover from this defeat? Alam nyo, if this story tells us, nung nanguha si Achan, walang nakakita. Kumbaga parang sa dami ng mga loots ng city of Jericho, kumbaga, papansinin pa ba ni Lord yun? Kumbaga, kumuha siya ng ginto, meron siyang kinuwang isang damit, maganda na damit, kinuha niya eh. Bakit masyadong big deal yun kay Lord? Diba? Dami namang iba dyan, Lord eh. Pwede bang palampasin mo na lang? Alam mo, tinuturo dito ng Panginoon, walang maliit na kasalanan. Look at here. There's no such thing as little sin. Sin is a sin for God. Kapag sumuway ka doon sa kanyang sinasabi, when you rebel, when you disobey His voice, His word, nagkakasala tayo. Kahit wala pong nakakita. Imagine nun si Achan, di ba? Paano niya kaya kinukuha yun habang nakikipaglaban, di ba? Lalagay nyo na sa bag niya, di ba? Wow, parang, alam mo yun, sa mga bata, nangungupit.
Baga para sa dami naman ng pera sa dami naman makuha, konti lang to. Yun yung inisip siguro ni Achan. Maaaring sa standard niya, Lord, hindi naman siguro mapapansin to, konti lang to. Pero nakita ng Diyos At dahil doon sa kanyang kasalanan, nakaranas sila ng pagkatalo sa isang bayan na napakaliit. Madali na talunin nyo. Imagine that. Baga parang pinapakita talaga dito ng Panginoon. That sin really defies the heart of God. Galit talaga ang Diyos sa kasalanan. Hindi problema yung ginto, konti lang yun compared sa yaman ng Jericho. Hindi naman problema, hindi naman basihan dito yung damit Ang basihan dito, sumuway ka. And that matters to God. Our obedience matters to God. Imagine in chapter 7, verse 3 to 5, palusob po sila sa AI of Joshua. Sabi niya, maliit lang yung Joshua, kayang-kaya natin to. Mga 2,000, 3,000 lang padala natin mga soldiers doon. Pero alam mo, natalo sila Tinaboy sila ng mga taga ron, hinabol sila. Umatras sila at sila ay natakot. And you see, this is the result of sin. Hindi ito resulta dahil mahina ang mga Israelites. That's not the result because the city of Ai is very strong. No, it is a result because they have sinned against the Lord. Kaya alam niyo, titingnan natin agad yan Kapag tayo po nakakaranas ng pagkagapi, lagi nating tatanong, lagi nating examine yung sarili, Lord, meron po akong mga nagawang mali. Lord, patawarin niyo po. Ano po yung mga kasalanan ko? Ano po yung mga pwedeng mga mali kong nagawa, Lord? Bakit hindi ako nabigyan ng victory dito? Kaya alam nyo, maintindihan, pag binasa mo tong laban nila, maintindihan mo na talagang it's not because of their military strength na kaya sila natalo. It's because they have sinned before God. At yung kasalanan, yun ang nagbigay ng pagkatalo sa kanila. Hindi lang yun, sabi ng Bible, sa verse 5, umatras sila at natakot sila. Ito ginagawa ng kasalanan, di ba? You fear. Yan ay isang resulta ng kasalanan, tatakot ka Nasisiraan sila ng loob. They become discouraged because of that defeat. Remember going back in the creation, si Adam, di ba? Si Eve, sabi ng Lord, well, don't eat the fruit that from the tree of knowledge of good and evil. Kinain nila And when they hear the voice of God, anong sabi doon? Sabi, natakot sila, nagtago sila, nagtakip sila Yun, natatakot sila sa kasi hubad ako. And si Joshua, ito na, sabi ni Lord sa verse 10, sabi ng Panginoon, Joshua, tumayo ka, rise up. Bakit ka nagpapatira pa dyan? And God explained to them the reason why they have experienced defeat. Sabi ng Lord in verse 11, Israel has sinned against me. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na natatakdang wasakin. Remember that when God gave them the promise, a covenant, God sees them as one, as a whole family. Yun kaya yung kasalanan isa, kasalanan talaga ng lahat yan. Sabi ng Lord, ninakaw nila ang mga yon at itinago, isinama sa kanilang mga ari-arian. Yan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang mga kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Sabi ng Lord, hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi nyo isinusuko ang mga bagay na pinagbabawal ko sa inyo. Alam talaga ni Lord kung anong kasalanan sa buhay natin. Tingin ka rito, alam ni Lord yung kasalanan na humahad lang sa pagtatagumpay mo. Kaya sabi Lord, isuko mo na yan. And I can just see the heart of God. Sabi niya, bigay mo sa akin yung Jericho. Lahat ng makukuha mo niyan, bigay mo sa akin. May nangupit. Lord, konti lang namang kinuha ko di ba? Parang pag nagbibigay tayo sa Lord, di ba? Nag-o-offering tayo, offering tayo. Ang tithes mo 10%, di ba? Lord, pwede bang 8%, akin na lang yung 2%. Kita ni Lord yun Alam ni Lord kung binabawasan mo yung para sa Kanya. And could it be in our life, ito yung mga nagiging dahilan kaya tayo nagagapi. Sabi ni Lord kay Joshua, tumayo ka, sabihin mo sa bayan na maghanda kayo bukas sa pagharap nyo sa akin. Sabi niya,
ang Diyos ng Israel ay ganitong sasabihin, ikaw rin Israel ay dapat wasakin sapagkat may nagtago sa inyo ng mga bagay na pinagtutos kong wasakin. Sabi niya, hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na yan. Ito maganda, no? Sinabi ni Lord, ang isang dahilan, ang paraan para tayo ay makaharap ng maayos sa mga laban natin. Sabi niya, hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na yan. So ano yung mga bagay na yon? Kasalanan. So may mga bagay sa buhay natin na talagang ayaw ng Panginoon. Kasalanan. Kaya dapat alisin na natin ito. Listen, ano sa buhay mo? Marumi, kasalanan, mabigat, kamatayan na nagmahad lang sa'yo para magtagumpay. 3 R, mabilis lang. Number 1, reveal. You reveal it to God. Hinarap ng Diyos nilabas niya yung buong Israel. O sige, palabasin mo yan, papilahin mo yan, mapakita ko sa inyo. You reveal your sins to the Lord. Lord, eto po yung kasalanan ko. Kasi totoo, wala naman talaga tayo matatago Di ba? Hanggang sa mapunta doon sa pinaka ugat ng kasalanan. The root cause of sin, nandoon na In verse 16, sabi dito, umaga-umaga, bumangon si Joshua. Pinapila yan O, sino yan? Judah, papunta kay Zerah, papunta kay Zabdi, at napili si Achan. Isipin mo yun. Sa dami ng mga Israelites, alam ni Lord kung sino talaga yung may kasalanan. Napunta dun Kaya tinanong siya Tinanong siya ni Joshua, Achan, nasa harapan ka ni Yahweh, alam na, ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang pangalan niya, sabi niya, magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkakaila ng anuman na anong ginawa mo. You see, this is wisdom right here. Huwag ka nang magkaila. Alam naman ni Lord Ang gusto lang ng Lord, magsabi tayo ng totoo. Huwag na tayo magtago pa. Huwag na tayo magkaila. Alam mo yan. Alam ni Lord yan. Sabi niya, anong ginawa mo? Anong kasalanan mo? Sumagot naman si Achan, umamin naman siya, di ba? Totoo po, nagkasala ako kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Nakahiya, no? Nahuli si Achan. Kala niya walang nakakita sa kanya kasi busy yung mga Israelites. Pero huli. Listen, sabi ni Lord, di ba? Darating ang araw, lahat ay mahahayag sa liwanag. Gusto mo po bang mapahiya sa harapan ng Panginoon? Na mahuli tayo, akala natin, tinago natin. Yung pagkuha mo doon, yung pangungupit mo, yung paggawa mo ng kasalanan, akala mo walang nakakita, and then God revealed it. Baga, kung niisip lang sana, hindi ko na kinuha Imagine the regret. Imagine yung si Achan, ako, napahiya tuloy ako. Hiyang-hiya. Alam mo yung paggawa niya ng kasalanan, baga parang siguro tuwan-tuwa siya, di ba? Uy, ang ganda nito. Wow, tatago ko to. Uy, silver. Uy, wow, gold. Sa una, ang sayang-saya niya Yan yung kasalanan Sa una, masaya. Merong pleasure talaga yung sin. Pero mas mabigat yung consequence ng kasalanan. Matinding kahihiyan ang idadalhin yan sa buhay mo. Hindi lang para sa'yo, kundi sa pamilya mo. Kaya how do we recover from defeat? Reveal. Pahayag mo na. Sabihin mo na sa Panginoon. Umamin ka na. Pangalawa, repent. Repent. Kailangan pagsisihan natin. Hindi pwedeng inamin lang natin, nakita lang natin na mali tayo. Kailangan matuto tayo magsisi. Alam ba yung repentance is a change of mind, a change of heart that results to a change of action. Yun po yung tunay na nagsisi. It's not just saying sorry. Sabi ng Acts 2:38, sabi ni Peter, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung tunay po tayo nagsisi, tatalikuran na natin yung kasalanan natin. You repent. You turn around 180 degrees. Hindi po 360. Kasi pares lang. 180 degrees. Nagbago yung gawa. Diba sinabi rin niya ni John the Baptist, Matthew chapter 3 verse 8, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Produce fruit in keeping with your repentance. Kung tunay kang nagsisisi, hindi mo na yan uulitin. Hindi na yan, Lord, sorry for next week gagawin ko kasi uli. Hindi ka nagsisi. At yung kasalanan na yon, yun ay matimbang
yun ay mayroong mabigat na kaparusahan. Kaya ano sabi ni Joshua? You repent? Grabe, pinahamak mo kami, Achan. Ikaw naman ang ngayon ang ipapahamak ni Yahweh. Sabi dito, anong ginawa kay Achan? Pinagbabato siya ng buong bayan at sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian. Grabe, no? Anong message dito sa atin? Na meron talagang kaparusahan ang kasalanan. Ano siya? Kamatayan. So, ginawa yon ng Panginoon para malinis. Maging malinis ang bayang Israel. Ang lesson nito sa buhay natin, tinuturo, may mga bagay na tayong dapat sunugin. Alam mo, pag sinunog, aalisin mo na talaga yun. Kung tunay tayo nagsisisi, susunugin mo na yun sa buhay mo. Aalisin mo na yun. Tatalikuran mo na yun na hindi mo na siya makikita. Abo na lang, ibig sabihin, hindi mo na ma-recognize. Yun yung message doon. Ang tunay na nagsisi, alam mo yun, susunugin mo na yung mga bagay na nagdudulot sa buhay mo na para magkasala. Burn it down. Kung yan ay computer mo, kung cellphone mo, yan ang tunay yung mga nagsisi. Kaya sabi dito in verse 26, pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato, hanggang ngayon, andun yung mga bato, na wala ang galit ni Yahweh. Wow! Satisfied, kasi judgment nandun eh. Mula noon, ang pok na yun tinawag na libis ng kaguluhan. So you reveal, after you reveal your sins before the Lord, you repent, Lord, inaamin ko po, hindi ko na po ulitin, pinagsisisihan ko na po ito. That's how you recover from your defeat. You examine your life, ano ba yung kasalanan ko, Lord? Pangatlo, panghuli, you recommit. Gawin mo uli. Magsimula kang muli. When we have experienced defeat in our life, some point that we failed in life, in our Christian life, we need to learn how to get up and get back again on track. Paabalik tayong muli. Magsisimula tayong muli. Hindi tayo susuko. What is past? Tapos na yun eh. Di ba nagkasala tayo? We have sinned before the Lord. Kung pinahayag mo ng kasalanan mo, when you ask God's forgiveness, you must learn how to get back on track. After you deal everything with God, then you look forward. You keep moving forward. Ginagamit ni Lord yung mga pagkabagsak natin para matutunan natin yung mga aral niya. At higit sa lahat is magiging strong tayo. Nade-develop yung character natin as a foundation para sa isang magandang pagtatagumpay. Kaya sabi ni Lord, natalo kayo sa AI, Joshua, humingi na kayo ng tawad, nakita nyo na yung kasalanan, nagsisi na nga kayo, and then you recommit, you do it again. Joshua chapter 8, verse 1 and 2. Anong sinabi ni Yahweh kay Joshua? Huwag kang matakot. Don't be afraid, do not fear. Lakasan mong yung loob, tipunin mong lahat ng mga kawal at salakay ng lungsod ng AI. Alam mo, napakabuti ng Diyos, no? Gusto niya naman talaga magtagumpay tayo. Nga lang, may mga issues pa na dinideal sa atin. Hanggang hindi nasa-settle yung issue na yon, hindi ma-experience talaga yung victory. Sabi niya, ibibigay ko sa inyong hari ng AI, kaya ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain, gagawin nyo sa AI. Sa AI, ang ginawa nyo sa Jericho, ngunit maaari nyo nang kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Maghanda kayo at salakayin nyo ang lungsod buhat sa likuran. And then you do it again. Gawin mo uli yung ginagawa mo. But this time, it's different. Why? Kasi isinuko mo na sa Lord yung kasalanan. Nangako ka na, pinagsisihan mo na hindi na muling babalik pa sa kadiliman. Nakakampi natin ang Panginoon. Alam mo, sinasabi ng mensahe na ito at ang Panginoon nga ay pinagpala sila. Yung Jericho, lahat ng mga loots, silver and gold, binigay yun sa Panginoon sa kanyang templo. Wala sila nakuha. Pero yung kasunod, yung bayan ng AI, ibinigay na ng Panginoon lahat sa kanila. So anong point dito? Talaga yung puso ng Lord is to bless His people. Nga lang, meron talagang bumabara dun sa blessing. May mga humahad lang sa blessing. May humahad lang sa pagtatagumpay natin. Kaya tayo nagagapi. Alam nyo ito kasalanan. And no wonder in Romans 6:23 ang sabi niya,
For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Ano niyo pinapakita doon kung bakit sinunog ang lahat ng kasama ni Achan at kanyang mga ari-arian? It was God's judgment of sin. Ahatulan talaga ang kasalanan. That's why if you're listening and watching tonight, naku, pastor, makasalanan ako. Totoo, kahit ako. Hahatulan tayo. Susunugin tayo sa dagat-dagatang apoy. Pero ayaw yun ng Panginoon. Kaya isinugo niya yung kanyang anak. And remember the name Joshua? In the Greek Aramaic version, it's the name Jesus. Yahweh saves. God saves. Na si Jesus ang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay laban sa kasalanan. Namatay siya sa krus. Binayaran niya ang kabayaran ng kasalanan. He paid for our sins. And if we will just believe, repent, turn away from our sins, receive Jesus and believe in Him in our life, then you will be saved. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kaya ngayong oras na ito, ikaw ba'y hindi pa sigurado sa buhay na walang hanggan? Ikaw ba'y natatakot sa paghatol ng Diyos? Ikaw ba'y natatakot na masunog sa impyerno, sa nagadagatang apoy? May mabuting balita. Pinadala na ng Lord yung daan papunta sa langit. Hindi ka nakahatulan kasi natulan na yung anak. Kailangan mo na lang gawin, humingi ng tawad. Pagsisihan ng iyong kasalanan. Aminin mo na makasalanan ka at magsisimula kang muli. But this time, isinuko mo na ang buhay mo. Kaya sabayan mo ako sa panalangin ko, ikaw yung tao na yun. Sabi mo, makasalanan ako, kailangan ko ang Diyos, kailangan ko ng tagapagligtas. Sabayan mo ako sa panalangin galing sa puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay. Panginoon, makasalanan po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Nananampalataya ako. Salamat po sa pagpapatawa at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan niya. Amen. Sa ating prayer, pinatawad ka na ng Diyos. Kung tunay kang nagsisi, hindi mo na babalikan yung dati mong buhay. Meron ka ng bagong simula. Buhay patungo sa Diyos. Paano ba yung buhay na papunta sa Panginoon? Papunta sa liwanag. Ine-encourage siya namin. Araw-araw mo na basahin yung Bible mo. Lagi ka umatin sa mga online gatherings natin at weekly gatherings natin. Yan ang tunay na buhay ng isang pinatawad. At tuklasin pa natin, kilalanin pa natin ang ating Panginoon. Makikita mo, mararanasan ang pagtatagumpay sa buhay. Praise the Lord. In 5 minutes we're done, but before we end, let us pray one more time and ask God to give us His grace to have victory and abundance in our life. Heavenly Father, thank you for your word. Thank you for reminding us as we recover from every disease that there are sins in our life. May mga kasalanan sa aming buhay, maaaring ito'y pride, maaaring ito'y pagtitiwala sa sarili naming lakas, maaaring ito ay pangunguhaan ng mga bagay na hindi naman dapat tuhain. Lord, pagnanakaw, pagsisinungaling, Lord, anumang kasalanan ito, inihahayag namin sa iyong harapan. Pakita niyo po sa amin ang maruming pamumuhay, mga maling gawain sa kadiliman. Panginoon, right now, I pray, kung tunay kami nagsisi, susunugin na namin lahat ng ito. Hindi na namin babalikan lahat ng ito. At magpapatuloy na kami sa buhay sa liwanag. May pagbabago sa buhay namin. Kaya Panginoon, salamat po sa mga pagbabagong ito. At makikita namin, mararanasan ang pagtatagumpay. We recommit our lives to you, Lord. Bigyan niyo po kami ng kalakasan. Bigyan niyo po kami ng pagtatagumpay sa aming mga laban. Lord, maaaring ang laban namin ay sakit, physical, financial, sa marriage. Lord, ano man laban sa buhay ito, namin ito, Lord. Kung ano man yung mga pagkukulat, kasalanan namin.
Baguhin niyo po kami. Sinusuko namin ang aming sarili sa iyo. At bibigyan mo kami ng pagtatagumpay. Help us to eliminate those sins in our lives. In the name of Jesus. Panginoon, salamat po at sa kagalingan ng Malalay Espiritu binibigay mo sa amin. You're restoring health back into our lives, into our bodies, even health mentally, emotionally, and even spiritually, Father. Thank you, Lord, and help us for a new beginning. Sa bagong simulang ito, Lord, kasama ka na namin. Sa bagong simulang ito, Panginoon, patungo na ang buhay namin sa iyo. Patungo sa liwanag. Hindi na babalik sa dati namin pamumuhay. Kaya muli, Lord, lahat ng mga katagumpayan namin, sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba. Salamat po, Lord, kung paano nagtagumpay si Joshua, ganoon din magtatagumpay din kami dahil kasama ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos na buhay. Sumabay ka ba sa ating prayer? At good news, pinatawad na tayo. Sumasagot siya sa ating panalangin. Victory is waiting for you. Kaya, reveal your sins before God. Repent and recommit your life again. Do it again. This time with the Lord Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa buhay mo, sa pag-join mo sa ating online prayer meeting, sa mga nag-share, nag-tag. Kung kayo po ay na-bless ng mensahe ng Panginoon, bless us also. Share your blessings. Be part of our Kingdom Partner Ministry. At just sa comment section natin, yung GCash number natin for your giving, for your support. At ganoon din, weekly ang ating physical gathering. You can come and we want to meet you personally. Sama-sama tayo na umangat, sumagana sa ating buhay at maranasan ang pangako ng Panginoon sa ating prayer. Tinanggap niyo ba si Jesus sa buhay niyo bilang Lord and Savior? Pinagsisihan niyo na ba talaga ang kasalanan? Ang magandang balita, pinatawad na tayo. At sa pagpapatawad niya, tinanggap niya na tayo sa kanyang kaharian. Kaya sabay-sabay tayo sa mga anak ng Diyos. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. And I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Powerful. Jesus Christ, the King and the Lord of Lords. Maraming salamat sa buhay niyo for joining us sa ating OPM Online Prayer Meeting. Monday to Friday, 7 hanggang 8 bukas. Abangan natin si Brother Huge Espiritu para sa ating online prayer meeting Thursday at pagdating naman ng Friday si Brother JB Oleta. God bless you. Mamaya meron tayong Bible study. Download your Zoom at send namin sa inyo ang link. God bless you. See you later. Bye!